Hello mga sir, ito meron tayong isang gagawin uli na Honda Click na 125. At ang issue nito, nagwa-wild yung kanyang motor. Mapapansin nyo, tinanggalan natin dito. At tinanggalan natin yung panggilid niya kasi sinasabay niya sa panglinis. Pero yung pinaka-kuha natin, gagawin natin dito sa motor na to, yung binablog ko na to, ay yung pagwa-wild ng kanyang motor. Okay siya sa una. Pagka pinihit mo siya, yun kailangan mo pang perseng ibalik si throttle para bumalik yung kanyang RPM. Tapos papansin nyo, ang tigas Okay. Ngayon, gagawin natin, pagka ganito yung nagiging issue ng motor nyo, pinapakainam na huwag muna kayong bumili ng pisa. At kapag sobrang tigas, ganito, ayun na bumabalik. Kapag ganito, huwag muna kayong bumili ng kable, pinakamainam, bubuksan nyo muna or tatanggalin nyo muna yung upuan. At ito yung puntirihin ninyo. Tatanggalin natin itong throttle body, pati itong kable. Titingnan natin kung alin sa dalawa yung may problema. Kung kable ba o yung throttle body. Tatanggalin natin to. Check natin para malaman natin kung ano yung gagawin natin or papalit ang pisa. Napakainam kasi na huwag muna kayong bumili ng pisa, baka mamaya bumili kayo ng throttle cable pero hindi naman yung pala ang sira. At medyo may presyo pa naman yung kable na yan, nasa 13 to 14 yung dalawa na yan. Hindi din pwedeng bumili ng isa lang, dapat dalawa. Kapag isa lang binili nyo, maaaring yung isang hindi nyo pinalitan, yun ang susunod na masisira. Kaya napaka-importante dalawa kung sakali. Ang kable ang problema. Pero tingnan muna natin, kasi karamihan dyan, kapag kaganyan itong katigas, yung throttle lang may problema, nag-i-stack up. Ngayon i-share ko sa inyo kung paano gumawa nito kung sakali na ganito yung problema ng motor ninyo mga sir. Okay, tanggalin natin, tapos tanggalin ito para try natin ikutin yung yung acceleration, tapos ikutin natin yung throttle body, yung pinaglalagyan ng kable. Okay, tanggal natin. Okay, pwede natin to. Uy, lambot. Ito, lambot siya. Ibig sabihin, okay yung kanyang throttle, yung kable. Pwede naman natin itong throttle niya. Ayan, tigas. Ayan, hindi na siya bumabalik. Nakangat na siya. Ibig sabihin, ito ang may problema. Ngayon, gagawin natin dyan para maayos natin yan. Wawala-walin natin ito. Tatanggalin natin TPS. At mayroong C-lock dito. Tatanggalin natin yon, pati yung spring, tapos hihiwalay natin yan. Kinalawang yung yan, yung pinaka-axle niyan sa loob. May o-ring kasi yan Kaya isa rin sa pinaka-importante na ilinisan din. Paluwarin natin yung throttle body. Tanggalin natin yung mga tornilyo, mga sensor. Dapat pag pinihit mo yung pihitan ng throttle body, dapat smooth yun, pumipitik ka agad kasi may spring yan. Ayan, tanggalin natin. Flower kasi yung gamit niya tornilyo, kaya flower yung gagamitin din ninyo. Tapos tuktukan nyo para magising yung tornilyo at hindi siya malos thread. Ayan, para hindi masira. Tuktukan nyo lang. Yan. Tapos tanggalin natin yung tornilyo. Ito yung solenoid nya. Tapos yung TPS. Ayan. Pagkatanggal ang TPS, tanggalin nyo lang to. Ito. Pero unahin nyo muna yung nasa loob. Ito yung pinaka-importante mga sir. Dapat alam nyo to. Na dapat alalay lang. Itong dalawang tornilyo na yan. Tapos mamaya after nating malinisan or maibalik na to, yung bounce na siya, hindi na siya nag-stack up, meron pa tayong gagawin dyan para hindi matanggal kasi napakadelikado yan mga sir. Once na tinornilyo nyo at kumalas, maaaring bumuloktot yung valvula kapag nahigop. Yan, tanggalin nyo muna.
Okay, alalay. Kasi mayroon pong ano yan, lock. Parang binubuka yun sa pinakadulo niya para in case na binalik natin pero sa laro ng laro na yan, hindi matanggal. Ito, papasin nyo dito sa ano. Yan. Mamaya, ibabalik din natin yan. Ibubuka rin natin yan. Yan yung magiging silbing lock niya. Hindi makita sa ano, camera. Yan, mayroon pong ano. Tapos yung isa. Sabay ililis na yan. Yan, tapos isang tornilyo. Yan, may butas yan dito. At gagamit tayo ng matulis dyan mamaya. Pupukpukin din natin after natin mga ikpitan. Yan, sobrang ikpit na. Sige, persay mo yan. Buti nga nadala pa ng may-ari. Kabisado niya. Sobrang tigas. Yan. Tapos tatandaan nyo rin ito mga sara, kung sakaling ibabalik nyo na, mayroong number naman dito. Ito yung number nya. Yan, may number yan. Kung ganito yung posisyon nya, nasa taas yan, dito yung taas eh, dito yung baba, dapat sa taas na rin. Ganon din yung pagkaka-arrange nya. Kaya huwag nyo kalimutan, picture nyo kung maaari. Tapos tanggalin mo yung silak. Yan. Tanggalin natin yung silak nya para mahugot natin yung ano, axle ng ano, throttle valve. Yan, gamit kayo ng flat screw na medyo maliit, tapos tanggalin nyo to, ikot mo to. Yan, ito yung silak nya. Tapos meron pang ano yan, washer na parang plastic. Yan, ito yung washer na plastic nya. Tapos ang gagawin nyo, tuktukan nyo to. Yan, tuktukan nyo to hanggang lumubog. Kapag medyo gumagalaw na siya ng konti o lumulubog na siya ng konti, isunod nyo yung spring naman. Yan. Para matanggal nyo yan. Tapos sungitin nyo yung spring para lumabas. Sobrang tigas niyan. Yan. Tatanggal na natin. Tapos tandaan nyo rin mga sala, yung spring dapat kung ano yung forma niyan, ganoon pa rin. Sabagay hindi naman kayo malilito rito kasi hindi papasok yan. Kasi magkaiba to. Yan. Yan. Tapos ito, may guma to. Yan, kinakalawang na siya. Liyain nyo to. Tapos pasukan nyo ng liya din dito, yung pinakamanipis. Tapos ikot-ikotin nyo. After nyo malinisan yan, lalagyan nyo ng item na grasa, yung o-ring. Kasi may o-ring to, yan. Para bumalik ulit sa dati. Kaya linisan muna natin. Mamaya nga tayo maglagay ng grasa. Ayan, nalinisan na natin. At yung malinisan, ayan, paikot-ikot kayo ng sandpaper o yung liha na 1,000. Papasok nyo dun sa loob. Hindi naman nakasira yan kasi parang tatanggalin lang natin yung kalawang. Parang kunting-kunti lang din naman yung ating papapaikot dyan. Purpose natin, matanggal yung mga ano, parang kalawang yan. Yung nagkubido. Ganun. Ito nyo malinisan yung ano, total body. Ito na may sunod nyo. Kunting-kunti lang din. Para papaikot nyo lang. Hindi naman nakakasira yung mga sir. Yan, hindi nakakasira yan. Kunting-kunti lang naman din yung gagawin ninyo. Tapos lalagyan nyo ng high temp na grasa. Para matagal uli bago mag-block. Taon-taon na naman yung bibilangin nyo. Kaya high temp yung gagamitin nyo. Yan, nalinisan na natin. Nalayan na natin. Tanggalan natin yung mga bukol-bukol nito. Sunod natin. Lalagyan natin ng grasa dito. Ito. Hanggang dito. Tapos saka natin ipasok. Kung ano yung pagkaka-arrange mo kanina, ganoon din gawin nyo. Yan, high temp yung ginamit natin na, ano, na grasa. Hindi naman kailangan sobrang dami yan mga sara. Kunti lang.
Kumbaga gagawin niya yung pampadulas lang yan. Normal lang yan na maglalak yan sa katagalan. 20 ano yata ito 2019 pa yata ito, 17 o 18 pala itong motor. Kaya matagal-tagal na rin. Yan, pasok yung spring. Hindi naman kayo maliligaw dyan kasi nga magkaiba naman sila. Baliktad. Yobjek. Sa kabila. Dito pa daanan. Yan, sa kabila. Dito dyan tapat yan. Sige, ikutin mo muna isang ikot lang. Isang ikot muna. Ito, palitan. Yan, isang ikot. Diyan, pabante. Yan, saka mo i-din. Yan. Ito na siya. Ilagay mo muna yung washer niya, saka yung silak. Isang ikot lang yung gawin nyo doon sa spring, saka nyo i-din. Ayan, nakalitan natin yung silak, saka yung washer na ano. Ito, pag-compile natin yung kaninang mag-stack up. Ayan, dapat ganyan siya. Oh. Ayan, makabalik na. Tapos, sunod naman natin to. Ayan, ito dapat yung may pangalan. Ayan, may pangalan. Nakalagay dito sa taas. Dito. Ayan, sa ganyan. Itapat mo sa butas. Ayan, tapat mo sa butas, saka ilagay yung tornilyo. Ayan, dapat ganito pa rin mga sara. Yung tinuturo kong may pangalan o may litra, sa taas yan at nakalabas sa inyo. Siyempre yung butas, tatapat nyo munang mabuti, huwag nyo ililihis, dan nakas malulustrid yung tornilyo. Okay, ito. Pag naigpitan nyo na to, huwag masyado maigpit ha. Okay, gagamit ng malaking kwan. Baka hindi nyo makontrol. Gagamit tayo ng matulis. Purpose natin dun sa matulis na to, yung pinakalak dito. Para bumuka uli siya. Kumbaga, kakalangan nyo dito para hindi masira. Kalangan nyo dito. Dapat meron din kayong Phillips screw na parang pangkukontra. Tapos kunting pukpuk lang yan mga sir. Para bumuka. Kasi napakadelikado to pag natanggal yung tornilyo na yan. Magiging cause ng loss compression ng makina. Kasi hihigupin yung tornilyo na yan kapag natanggal. Ayan, may lock ko na siya. Hindi ko na naipasili. Basta ilak nyo ito mga sir. Hindi ko na ano. Kontra nyo ng Phillips screw din sa kabila. Tapos, kuha kayo ng kasama nyo. Tuktukan nyo lang ng konti. Kahit mga ganito lang. Parang ganun lang. Para bumuka ng konti. Dapat matulis. Para hindi ma-pierce ang mabuti. Okay, tapos na yan. Nailak ko na. Simbole mo na. At saka, i-check nyo rin mga sara. Kailangan wala siyang awang. Itutok nyo sa maliwanag. Silipin nyo. Dapat walang awang yung throttle valve na yan. Kasi kapag may awang yan, dyan ay pabago-bago yung minor nya. Pero gusto to. Okay, simbole na natin. Para may balik na natin. Madalang mo lang. Okay, balik na natin. Tapos ayun, nag-balik. Tayo naman ipanda rin. Okay na. Goods na. Yun na yan, idadahigos natin yan after natin malinisan ng panggilid. Dadahigos pa yan. Ito, okay na.